Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Kasama po ng aming mga inaaralan sa Biblia at gayon din sa mga kasama natin na nasa Zoom video conferencing para sa gabing ito. Malagod namin kayong tinatanggap sa pulong ng mga saksi ni Jehovah. Upang pasimulan ang ating pagpupulong ngayong gabi, sama-sama nating awitin ang bilang 157 na may pamagat na kapayapaang hindi magwawakas. Ito ay halaw sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 29, talatang 11. Masaya tayo ngayong gabi sapagkat muli tayong tatanggap ng spiritual na paglalaan mula sa Diyos na Jehovah sa pamamagitan ng ating pagpupulong ngayong gabi. Ang ating pagpupulong ay iikot sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 17. So tatalakayin ng ilang tampok sa ating pagpupulong may kinalaman sa pag-aasawa. Ang pulong natin ngayon ay binubuo ng tatlong bahagi, ang kayamanan mula sa salita ng Diyos, maging mahusay sa ministeryo at pamumuhay bilang Kristiyano. Bueno, tayo ay magsisimula sa unang bahagi ng kayamanan mula sa salita ng Diyos. Para sa puminutong maiksing pahayag na may paksa na kung paano mapapanatiling maganda ang pagsasama ninyo mag-asawa,
Ihaharap po sa atin ito ni Brother Jean Luistro. Maaring sumang-ayon ng lahat sa babanggitin natin na sa pag-aasawa ay hindi maiiwasan ang mga di pagkakasunduan o di pagkakaunawaan. Oo, kasi lahat naman tayo ay mga disakdal, ang asawang lalaki, ang asawang babae. Kaya may mga pagkakataon talaga na nagkakamali o hindi nagkakasundo sa mga bagay-bagay ang mag-asawa. Pero hindi ibig sabihin nito na magiging failure na o mabibigo na ang pagsama ng isang mag-asawa. Kundi pinakita rito na meron tayong pagkakataon na mapanatili na maganda ang pagsama ng mag-asawa sa kabila ng mga di pagkakasunduan o mga problema o hamon sa pag-aasawa. Kaya sa bagay na ito, makikita natin na ang Diyos na Jehovah, na siyang Diyos ng pag-aasawa, ay naglaan ng mga practical na payo upang sa ganoon, ang mga mag-asawa ay mapanatili nila ang magandang ugnayan. Ma-enjoy nila yung kapayapaan. Sa Ingles, ang paksa natin, enjoy the peace in marriage. Sa kabila ng mga problema. Ang totoo, ang ating tatalakayin ay nasa Kawikaan chapter 17 at makita natin dito na ito'y applicable hindi lang sa mga mag-asawa, kundi sa ibang pakikipag-ugnayan natin. Pero sa bahaging ito, nais natin talakayin sa punto kung paano ito maikakapit ng mga mag-asawa. Doon sa unang teksto, ipinakita sa atin ang Kawikaan 17:1, ang isang simple na katotohanan. Sabi dito sa 17:1, mas mabuti pa ang isang piraso ng tuyong tinapay pero may kapayapaan kaysa bahay na maraming pagkain pero laging may pagtatalo. O halimbawa, umuwi kayo, tapos yung misis nyo hindi nagsaing, tinapay lang yung pagkain. Malamang mag-away talaga kayo. Bueno, sa pagkakataong ito, sa bansang Israel kasi, yung staple food nila ay ang tinapay. Makikita natin doon sa larawan, yung pag-uusap, masayang pag-uusap na mag-asawa habang meron lamang silang simpleng pagkain. Ngayon, nasabi ng caption, kailangan ng pagsika para mapanatili ang kapayapaan, pero sulit naman iyon. Nasaan ang pagsikap dito? Kasi dinidiin ng teksto ng Kawikaan 17:1, gaya na makikita rin natin sa larawan, ang pagiging kontento sa simpleng pamumuhay. Kailangan talagang pagsikap, lalo na sa panahon ngayon. Bakit? Dahil napakaraming tukso na magpayaman ng isa. At sa ganon, kumamal ng mga material na mga bagay. Kaya binanggit ng teksto na mas mabuti ito kaysa isang bahay na maraming pagkain, pero marami namang pagtatalo. Bakit? Karaniwan na sa paghabol sa mga material na mga bagay, ano nangyayari sa mga mag-asawa? Wawalan na sila ng panahon sa isa't isa, kaya in the end, nagkakaroon ng mga pagtatalo, nakalulungkot pa nga, mga paghihiwalayan. Kaya ang simpleng payo sa atin ng Biblia, magkaroon ng simpleng buhay, maging kontento, maglaan ng panahon sa isa't isa. Ang pangalawang bagay naman ay ang huwag pag-awayan ang maliliit na bagay. Sa bahaging ito, basahin naman natin yung verse 9, 17:9. Sabi dito, ang nagpapatawad ng kasalanan ay nagpapakita ng pag-ibig. Pero ang salita tungkol dito ay naglalayo sa malapit na magkakaibigan. O simple, yung ating pinapayo rito, maging mapagpatawad. At sabi nga, huwag pag-awayan ng maliliit na bagay. Baka yung isang di pagkakasunduan ng isang mag-asawa, ay kung tutusin, maliit na bagay lang naman ito. Baka pwede na palampasin ito. Yung artikulo na gumising September 2014, ang paksa nito ay maging mapagpatawad sa isa't isa o tulong para sa pamilya kung paano aalisin ang hinanakit. Pinakita kasi doon na yung paghihinakit sa mag-asawa, nakapipinsala ito sa mga pagsasama. Bakit? Dahil nawawala na yung tiwala, nawawala na yung pag-ibig, at karaniwan na hindi na nagiging tapat ang isa't isa. Sinabi pa nga nung article na sa paghihinakit, sinasaktan mo ang iyong mismong sarili. Kaya ano yung pwedeng gawin? Maliwanag doon sa verse 9, maliwanag pinakita doon, maging mapagpatawad sa iyong asawa. Meron yung inyo bang di pagkakaunawaan o yung issue ay isang bagay na kailangan mong ipakipag-usap?
E di sa magalang na paraan, ipakipag-usap mo ito. Pero maganda yung binanggit ng article. Baka ito yung panahon na kung saan ay dapat lamang na tumahimik tayo. Sa Ecclesiastes 3:7, doon sa reference mismo na material, sinasabi ng Biblia na may panahon ng pagtahimik at meron din naman panahon ng pagsalta. Hindi lahat ng pagkakamali ay kailangang pag-usapan. Kung minsan, magsalta na lang man tayo sa ating puso o sarili na lang natin. Kapag kailangan mo talaga ipakapag-usap isang bagay, palipasin mo muna ang iyong inis. Sabi ni Beatrice, kapag masama ang loob ko, sinisikap kong kumalma muna. At sa ganon, sa kanya gumahanap ng panahon upang ipakipag-usap ito sa kanyang asawa. Sa pangatlong bullet o punto na naipakita sa atin ng Kawikaan chapter 17, ay ang mababasa naman natin sa verse 14. 17:14, ang sabi naman dito, ang pagpasimula ng away ay gaya ng pagpakawala ng tubig. Bago magsimula ang pagtatalo, umalis ka na. O parang warning ito sa atin. Sabi ang pagpasimula ng away ay gaya ng pagpakawala ng tubig. Nakakita na ba kayo ng isang dam na kung saan ay nagpakawala ng tubig? Baka tayo mismo naranasan natin yan noong panahon ng Ondoy, nagpakawala ng tubig, bumaha sa halos buong Metro Manila. Ano yung punto? Kapag kasi hindi kinontrol ang damdamin ng isang may asawa, ay baka tuloy-tuloy na yung kanyang pagsalta ng masakit at sa ganon talagang ito ay nakapipinsala. Kaya ano yung diniin ng teksto, pinayo sa atin? Bago magsimula ang pagtatalo, umalis ka na. Ano pinapakita nito? Kontrolin ang ating nararamdaman. Kapag ang isang problema ay kailangan talaga ipakipag-usap sa isang may asawa o medyo malaking issue ito, hindi ito dahilan upang sa ganoon ay sabihin na natin ang mga masakit na mga panalita. Totoo, gaya ng nabasa natin kanina o nabanggit natin kanina, may panahon ng pagtahimik at meron din panahon ng pagsasalita. Kanina doon sa bullet number 2, pakita natin doon, baka maliit lang na bagay ito. Ito yung panahon na kung saan ay maaari na lang natin palampasin o maaaring panahon ito ng pagtahimik. Pero sa bahaging ito, baka kailangan talaga na pag-usapan ang isang problema ng isang pamilya. Kaya ito yung panahon ng pagsalta. Pero ang punto ay hindi ito sa panahon na kung saan ay baka galit na galit ang isa. Kasi gaya nga na pinakita ng teksto, baka ito yung magdulot ng nakapipinsala, hindi lang sa mag-asawa, kundi baka sa iyo mismo. Kaya ano ang dapat na gawin ng isa? O maganda yung pinakita ng Watchtower 2008 o nung reference na article. Baka pwedeng humanap tayo ng panahon na kung saan ay talagang ipapakipag-usap natin ang isang problema na dapat lusatasin na mag-asawa. Maganda pa nga ang binanggit ng article. Sinabi niya na baka ito sa panahon ba ito na kung saan ay napapansin ng isa na madalas na mas mainit ang ulo niya? Baka sa hapon kapag pagod na o galing sa trabaho. Baka hindi ito ang tamang panahon. Baka merong mas magandang panahon na kung saan mapag-usapan nyo mag-asawa ang problema at sa ganoon, makontrol ang damdamin, talagang mag-focus kayo sa inyong solusyon. Doon sa workbook, makikita natin dyan yung parang pangalawang larawan. Makikita natin dyan yung hindi pagkakasunduan ng dalawa. Yung lalaki ay nagsasalita, habang yung babae, anong mapapansin natin? Hindi na siya nakikinig. Kaya sa bagay na yan, meron bang kapayapaan o maganda ba yung pagsama ng mag-asawa? Hindi. Kaiba yan doon sa unang picture kanina. Doon sa unang picture, tinapay lang yung nakahain. Parang iisa pa nga. Pero dito, ang daming pagkain. Pero magkaaway naman kayo ng iyong asawa. Alin kaya po ang pipiliin natin? Siyempre, doon pa rin doon sa una, yung nakangiti, ang parehong mag-asawa. Ang punto ay na talagang merong mga problema o di pagkakasunduan na makakaharap ang mag-asawa. Totoo yan. Pero merong paraan upang sa ganun mapanatili ng isa ang kanilang magandang pagsama. Pinakita doon sa pangalawang picture na kung saan ay hindi na sila nakikinig sa bawat isa, ay di kabaliktaran lamang ang dapat gawin ng mag-asawa. Gaya ng diniriin sa atin ng Biblia, magbigay dangal sa bawat isa, pakinggan sila upang sa gano'n malutas ang mga problema.
Oo, hindi perpekto ang pag-aasawa, pero nilaan ng Diyos ang lahat ng tulong upang ma-enjoy natin ang kapayapaan sa loob ng mag-asawa, maging maganda ang pagsasama natin. Maraming salamat, Brother Luis Tro, sa malinaw na pagharap ng paksa na kung paano mapapanatiling maganda ang pagsasama ng inyong mag-asawa. Dumako na tayo mga kapatid sa ikalawang bahagi ng kayamanan mula sa salita ng Diyos, ang espiritual na hiyas. Ito po ay 10 minutong talakayan na pangungunahan sa atin ni Brother Florence Umali. Babasa natin kay Sister Lenny Castillo ang ating teksto sa Kawikaan 17:24. Pakisuyo po. Hello. Ang karunungan ay nasa harapan ng taong may unawa, pero ang mga mata ng mangmang ay pag-alagala hanggang sa dulo ng lupa. Salamat po sa malinaw na pagbasa, Sister Castillo. Anong ibig sabihin ng ang mga mata ng mangmang ay pag-alagala hanggang sa dulo ng lupa? Ano kayang ibig sabihin noon? Sister Cheryl Nablea sa bandang likuran. Sinasabi ng reference na ang mga mata ng mangmang ay nagpaparoot parito ng walang tiyak na tinatanaw. Ano pat ang kanyang kaisipan ay kung saan-saan nakararating at hindi sa dapat nitong pagtuunan. Itinuturo din ito na ang mga mata ng mangmang ay laging ligaw at magulo ang isip, laging may bagong gusto pero wala namang malinaw na direksyon. Tama, eksakto sa punto. Sister Mary Ann Shares sa bandang gitna, pakisuyo. Ayan, Sister Mary Ann Shares. Dahil nga po ang mata ay may tuturing nating bintana ng ating katawan, nakikita dito kung ano ang ating niloloob sa isang bagay o sitwasyon. Kaya kung ang isa ay hindi interesado sa tunay na turo, nasasalamin ito sa kanyang mata. Ibig sabihin, hindi nakafocus sa pakinabang ng karunungan na nagmumula sa Biblia. Sa madaling salita po, wala dito ang atensyon niya. Tama, wala doon ang atensyon. Salamat, Sister Mary. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito sa Kawikaan chapter 17, anong espiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Sige, Sister Lara Dayan Shares sa bandang gitna. Nagsilbing hiyas po para sa akin yung Kawikaan 17:22, binanggit na ang masayang puso ay mabisang gamot, pero nakakaubos ng lakas ang pagkasira ng loob. Ibig pong sabihin may epekto pala sa kalusugan natin yung naiisip at nararamdaman natin. Kaya natutunan ko na kung palagi ako nagdadamdam ng sama ng loob o kahit ng anong negatibong emosyon, ako rin po pala yung maaapektuhan. Kaya mas mabuting maging masaya na lang o huwag masyadong magdamdam in case na may nakakagawa ng hindi po maganda sa akin. Salamat, Sister Dayan. Brother Daniel Shares, pakisuyo. Dito tayo kay Daniel. Sa Kawikaan Kabanata 17, talata 9, binanggit po doon na ang pagpapatawa din nagpapakita ng pag-ibig. Ibig pong sabihin, kapag nagpapatawad po tayo, pinaparamdam natin sa kanila na okay na yon at para maging okay din ako. At tatatunan ko nga po dito na kapag nagpatawad na po ako sa iba, ay feeling ko na tinutularan ko ang pagpapatawad ni Jehovah. Salamat, Daniel. Magandang point. Sister Angie Sepe sa bandang gilid, pakisuyo. Yan, Sister Angie, katabi ni Sister Irene. Nagustuhan ko rin ang Kawikaan 17:17. Dahil sa akala ko noon, kapag tumatanda ka na, hindi na posible makasumpong ng tunay na kaibigan. Lalo na at nag-iisa akong saksi ni Jehovah sa aking pamilya. Kaya naman, lubos kong pinasasalamatan si Jehovah kasi naging bahagi ako ng nagkakaisang organisasyon niya dito sa lupa at masasabi kong naglaan siya sa aking pagtanda ng maituturing kong tunay na kaibigan. Dahil naging parte ako ng pamilya nila at kahit pasabihin muntik na kami magkahiwalay ng iba, pero sa tulong ng Diyos na Jehovah hanggang ngayon makasama pa rin kami dalawa sa hirap at ginawa hanggang sa paglipat. Salamat, Sister Angie. Brother Marvy Punayo sa bandang gitna. Kay Brother Marvy Punayo.
Sa Kawikaan 17:28 po, sinasabi po na makikita po sa pananahimik ang karunungan. Minsan, ang katahimikan o hindi po pagsasalita ay maaring magpakita ng katalinuhan at pagiging maingat. Sa kabaligtaran, ang mga taong madalas magsalita ng walang kabuluhan o mapanirang salita ay maaaring magdulot ng problema o kapahamakan sa kanilang sarili o sa iba po. Salamat, Brother Marvy. Sister Irene Atamosa, sa bandang gilid. Karagdagan na po ito dun sa nakomento kanina dun sa Kawikaan 17:22, yung pagkakaroon ng masayang puso. Kasi natutunan ko po doon na ayon po pala sa medical, may tinatawag po na happy hormone. Kasama na po yung dopamine, nagpapaganda ng pakiramdam, yung serotonin, nagre-regulate po siya ng magandang mood, yung oxytocin, madalang nagpapalabas po siya ng love hormone na nag-i-increase po ng good physical affection, at gayon din po yung endorphins na nagsisilbi naman pong natural pain reliever na nagpuproduce po ng magandang response pag tayo ay nai-stress. Kaya po pala ngayon, naniniwala na akong laughter is the best medicine. Salamat po, informative ang inyong sagot. Sister Janine, sa bandang likuran. Janine Fusil. Yan. Karagdagang punto din po sa Kawikaan 79 tungkol sa pagpapahalaga sa pagkakaibigan sa loob ng kongregasyon. Sa mahirap na panahong ito, napakahalagang mag-focus sa magagandang katangian ng mga kapatid sa halip na sa mga kahinaan nila. Sa gayon, mapapatibay natin ang kaugnayan natin sa kanila. Mahalaga iyon dahil kakailanganin natin ang matatalik na kaibigan sa malaking kapighatian. Magandang point. Salamat. Sister Ampi Calzo, sa bandang likuran. Totoo naman ang Kawikaan 17:22, ang mga sayang puso ay mabisang gamot. Totoo naman nakaranas tayo ng iba't ibang problema na hindi natin laging maiwasan ng mga tao sa ating buhay at sa panahon hindi inaasahan. Problema sa pagtanda at alalin sa buhay ay bahagi na sa ating buhay. Ano ang makakatulong sa atin? Puso, maging masaya. Kasi ang kailangan natin, stretch natin ang ating sarili, muscle, para tumibay tayo. Salamat, Sister Ampi. Sister Michelle Umali, sa gitna. Hiyas po para sa akin yung Kawikaan 17:3. Kung meron nga pong paraan para madalisay ang pilak at ginto at matanggal ang mga dumi nito, meron din pong paraan si Jehovah para madalisay tayo o maging malinis sa kanyang harapan. Tinutulungan nga po tayo ng mga prinsipyo at batas sa Biblia, ganon din ang mga publikasyon natin na maging malinis sa pisikal at sa moral. At makakatulong nga po ang Lesson 40 ng Masayang Buhay Magpakailanman para masuri natin ang ating sarili at maging malinis sa harap ng Diyos na Jehovah. Salamat sa reference, Sister Michelle Umali. Sister Gazelle Arjona, sa bandang gitna. Nagustuhan ko po yung Kawikaan 17:16 na paalala po kasi sa akin ito na kahit na yung mga estudyante natin na may mga matatalino tayong estudyante, pero dapat na mag-focus tayo sa kung paano sila nagkakapit kasi minsan mahusay sila magsagot pero hindi tumatago sa puso. Dapat bilang isang Bible teacher, pagtuunan natin yun para mas makinabang sila sa kanilang natutunan. Magandang point sa pagtuturo. Sa Zoom naman tayo kay Jana Atamosa. Pakisiyo lang sa audio, paki-unmute. Nagbigay paalala po sa akin ang Kawikaan 17:24 na dapat ang aking mga mata at isip po ay huwag magpagala-gala kapag ako po ay nasa pagpupulong. Mas magandang magtuon ng higit na pansin po sa mga tinatalakay para maiwasan ko po maging physically present but mentally absent po. Salamat. Okay, Brother Lijan Daulong, sa bandang gilid. Salamat, Jana Atamosa. Para sa akin, ito po yung Kawikaan 17:22 dahil binibigyan ako ng reminder na palaging manatiling masaya ang puso at positibo. Kasi gaya ng sinabi dito sa Kawikaan 17:22, ang masayang puso ay mabisang gamot. At gaya ng gamot ay makakatulong sa atin, mas lalo na pag nakakaranas tayo ng mga makakasakit na sitwasyon. Salamat, Brother Lijan. Dito naman tayo sa Zoom ulit, Barsi Family. Pakisuyo. Ayan, paki-unmute lang po, pasuyo lang po sa ating Zoom, Barsi Family. Sige po, wait po natin na ma-unmute.
Ayan, okay na po. Sa ministeryo, kapag nasa larangan tayo, iba't ibang uri ng tao ang na-encounter natin. May ordinaryong tao, may dukha, ang iba naman mga prominente, mataas na pinag-aralan. Ano man ang katayuan sa buhay, kailangan na pantay ang trato o kaya tingin natin sa kanila. Kasi ayon sa Kawikaan 17:5, kung mayroon tayong diskriminasyon sa kanila, ito pala ay pang-iinsulto natin sa Diyos na Jehova at may kaparusahan ito. Kaya binigyan ko ng pansin ang tekstong ito na dapat kong unawaing mabuti o kaya bulay-bulay. Salamat, Sister Barcy. Maraming salamat mga kapatid. Sa mga hindi po natawag, pasensya na po. Salamat po. Salamat, Brother Umali, sa mahusay na pangunguna sa espiritual na hiyas. Ang ating sunod na may bahagi ay ang ating unang estudyante para sa kanyang pagsasanay na pagbabasa ng Biblia. Ang kanyang material na babasahin ay ang aklat ng Kawikaan, Kabanata 17, mga talatang 1 hanggang 17. Sa loob ng 4 na minuto, tunghayan natin ang bahagi ni Brother Marvy Chris Punayo. Mas mabuti pa ang isang piraso ng tuyong tinapay pero may kapayapaan kaysa sa bahay na maraming pagkain pero laging may pagtatalo. Ang lingkod na may kaunawaan ang mamamahala sa anak na gumagawi ng kahiyahiya. Magkakaroon siya ng mana gaya ng anak. Ang dali sa iyang kaldero ay para sa pilak at ang horno ay para sa ginto. Pero si Jehova ang tagasuri ng mga puso. Ang masama ay nagbibigay pansin sa masakit na pananalita at ang taong mapanlinlang ay nakikinig sa mapanirang dila. Ang humahamak sa dukha ay umiinsulto sa kanyang may likha, at ang natutuwa sa kapahamakan ng iba ay tiyak na mapaparusahan. Ang mga apo ay korona ng matatanda, at ang mga ama ang karangalan ng mga anak. Ang mahusay na pananalita ay hindi bagay sa mangmang, lalo nang hindi bagay sa isang tagapamahala ang pagsisinungaling. Ang regalo ay gaya ng mamahaling bato para sa may-ari nito. Ang nagbigay ay nagtatagumpay anuman ang gawin niya. Ang nagpapatawad ng kasalanan ay nagpapakita ng pag-ibig, pero ang salita ng salita tungkol dito ay naglalayo sa malalapit na magkakaibigan. Mas malaki ang epekto ng isang saway sa taong may unawa kaysa ng 100 hampas sa mangmang. Puro paghihimagsik ang gustong gawin ng masama, pero isang malupit na mensahero ang isusugo para parusahan siya. Mas mabuti pang makasalubong ang oso na nawala ng mga anak kaysa ang mangmang na kumikilos ng may kamangmangan. Kapag kasamaan ang ginaganti ng isang tao sa kabutihan, ang kasamaan ay hindi hihiwalay sa bahay niya. Ang pagpapasimula ng away ay gaya ng pagpapakawala ng tubig. Bago magsimula ang pagtatalo, umalis ka na. Ang nagpapawalang sala sa masama at ang humahatol sa matwid, pareho silang kasuklam-suklam kay Jehova. Para saan pa ang kakayahan ng mangmang na makakuha ng karunungan kung wala naman sa puso niya na gawin iyon? Ang tunay na kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at isang kapatid na maaasahan kapag may problema. Maraming salamat, Brother Punayo, sa mahusay na pagganap ng iyong bahagi. Si Brother Punayo ay sinasanay natin sa aralin GIS ng ating brochure na maging mahusay sa pagbabasa at pagtuturo. Ang kanyang aralin ay pagbabago-bago ng boses. Bakit mahalaga yung pagbabago-bago ng boses sa ating pagbabasa o pagpapahayag? Ang pagpapakita na o pagbabago-bago ng boses ay pagbibigay ng diin o kaya pagbibigay buhay doon sa ating pahayag. Doon sa bahagi dito sa mga punto ng aralin, may iba't ibang paraan para bago-baguhin yung boses. Minsan yung bilis, minsan yung tono, at minsan yung lakas. So iba-iba din ang ipinahihiwatig nito. Kung bilis, nagpapakita ng pagkasabik.
Ganun din yung lakas at tono. Sa bahagi ni Sister Ponayo, nakita natin kung paano niya iniba-iba yung kanyang tono para mabigyan ng damdamin yung kanyang binabasa. Salamat, Brother Ponayo, sa pagganap ng iyong bahagi. Dumako na tayo sa ating ikalawang bahagi ng pagpupulong, ang maging mahusay sa ministeryo. Meron tayong 3 bahagi din sa bahaging ito ng ating pagpupulong. Para sa unang bahagi, ang pagsasanay ay pagpapasimula ng pakikipag-usap at ang setting ay di formal na pagpapatotoo. Tunghayan natin ang bahagi ni Sister MJ Abellanosa at ni Sister Chenny Ligasan. Uy, busy sa pag-add to cart Hindi, si boss nag-send sa akin ng link. May pinapa-order. Hindi ko nga mabuksan eh. Alam mo, sa dami ng ino-order niya, kilala na ako ng rider dito sa atin. Tingin nga, ano yan? Sige, subukan ko, baka mabuksan ko. Sige, send ko sa'yo. Ay, Ens, mga tea. Tea pala itong pinapa-order sa'yo. Oo, maganda daw yan, sabi ni boss, kasi sinadjust ata yan nung kaibigan niya para daw sa karamdaman niya. Pero alam mo, parang ang dami-dami na niyang iniinom, pero parang wala namang nangyayari. Oo, ganun talaga. Ens. Sige, tingnan ko. O ano, i-check out ko na ba to? Sige, transfer ko na lang sa'yo yung bayad. Alam mo, halos lahat na ata ng mga organic o di kaya yung mga plant-based na pagkain, yun yung kinakain niya. Tapos yung iniinom niya, ang dami-dami na. Hindi ko na nga alam kung ano yung talagang epektibo sa kanya doon. Pero tingin ko parang wala naman kasi nung nakaraan, nagpa-laboratory sila. Yung mga result, parang wala namang nagbago. Ganun talaga yan sa panahon ngayon. Kahit anong ingat ng mga kinakain natin, sabi mo nga, nagpabili sa'yo ng mga plant-based na mga pagkain. Burger nga, nakita ko kanina, plant-based din. Pero kahit anong ingat natin, magkakasit pa rin tayo. Kasi nga, nasa panahon natin ngayon na ganun talaga ang buhay natin, magkakasakit. Pero alam mo ba, Ens, na darating yung panahon na masasabi talaga natin na wala tayong sakit. At totoo Talaga yan. ba? Oo, talaga yan. Ito, papasa ko sa'yo ha. Dito sa Isaiah 33:24. Sige nga, basahin mo. Sabi dito, at walang nakatira doon na magsasabing may sakit ako. O, di ba? Ngayon pa lang, nasabi mo na, no? Pero darating ang panahon na yan, pangako kasi yan ni Jehovah. Kaya darating talaga yan na masasabi mong totoo na masabi mong wala ka ng sakit. Parang ang hirap ng paniwalaan ng bagay na yan. Oo nga, pero naalala mo nung andito pa si Jesus sa lupa, di ba? Gumawa siya ng mga himala, may patay siya na binuhay, yung kaibigan niya na si Lazaro. May bulag pa nga na dumura lang siya sa lupa at pinahid niya doon sa mata. Ayun, bumuka na yung mata ng bulag. Kaya mangyayari talaga yan. Siguro dahil sa naniniwala ka sa Biblia, no? Pero ako kasi medyo tagilid eh. Oo, pero ano yan, Ens? Yung panahon ni Jesus, ano lang yun, kung sa movie pa yan, thriller yan yun. Pero darating yung panahon ng kaharian ng Diyos na sa pamamahala ng Panginoong Hesus, totoong mangyayari talaga yan. Sa hinaharap pa, hindi sa ngayon. Sige. Alam mo, gusto ko pag-usapan natin yan sa susunod, pero gagamot na kasi ako ng sugat ni Naomi. Baka pwede sa susunod na lang natin. Sige, pakainin ko lang yung aso, tapos panoorin natin yung video na masayang buhay or bakit mahalaga ang mag-aral ng Biblia para maniwala ka talaga sa mga sinasabi ko. Sige. Maraming salamat, Sister Abellanosa, at sa iyong may bahay, Sister Legasan. Sa bahagi ni Sister Abellanosa, ito ay tungkol sa paksa na tumulong. Sabi doon sa comment, humanap ng mga pagkakataon para matulungan siya at pwede itong maging daan para makapagpasimula ng pag-uusap. Sa bahagi ni Sister Abellanosa, nakita natin kung paano niya tinulungan sa isang simpleng paraan yung kanya may bahay, online shopping. Kakatuwa, pero wag nating maliitin yung mga pagkakataon ganon. Sapagkat pwedeng magbukas iyon ng pagkakataon para makapagbukas ng pakikipag-usap ng tungkol sa kasulatan. Pero kung minsan hindi magiging matagumpay. Pero ganun pa man, pwedeng maantig yung kanyang damdamin dahil sa pagiging matulungin natin at sa susunod na pagkakataon, maaaring maging bukas na siya para makinig sa ating pangangaral. Salamat, Sister Abellanosa, sa mahusay na pagganap ng iyong bahagi. Ang ating sunod na bahagi ay pagsasanay na pagpapasimula ng pakikipag-usap. Ang kanilang setting po, mga kapatid, ay pampublikong
pagpapatotoo. Tunghayan po natin ang bahagi ni Sister Myra Camilo at ni Sister Lilia Vasquez. Oh, ano ba to? Meron na namang cart dito. Mukhang nagbebenta na naman sila ng mga magazine. Matignan nga. Good morning po. May nagustuhan po ba kayo? Pwede po kayong kumuha. May tanong lang ako. May sweldo ka ba dito? Ba't ganyan ang ginagawa nyo? Wala po kami sweldo. Lahat po kami dito ay volunteer. Madalas po ba kayo dito? Oo, dito ako nagtatrabaho dyan sa City Hall, doon sa mayor office mismo. Kaya lagi ko kayo nakikita dito eh. Anong ba talaga ang dahilan bakit kayo naging nandito? Ang ginagawa po kasi namin ngayon ay community service po para sa mga tao. Community service? Ano bang serbisyo yung binibigay nyo sa mga tao? Ano ba talaga yun? Binabahagi po namin ng isang magandang balita na mangyayari po sa hinaharap, base din po sa Biblia. Paano? Magandang balita? Halimbawa po itong brochure na Masayang Buhay Magpakailanman. Sa tingin niyo po kaya, posible kaya mangyari yan? Masayang buhay? Bagay, pwede mangyari, lalo na kung meron kang pera. Pero sa tingin ko, pansamantala lang yan, hindi yan tatagal. Totoo po yan kasi apektado po tayo ngayon sa lahat ng sakit at iba pang problema. Pero kahit paano po yung estado natin sa buhay? Sa bagay, ako nga, kakapacheck up ko lang kahapon kasi may sakit ako. Tapos meron din akong mga problema, lalo na yung pamilya ko. Kaya minsan, nahihirapan tuloy ako matulog sa gabi. Totoo po yan, ate. Sa panahon po natin ngayon, talagang punong-puno po tayo ng pag-aalala sa araw-araw. Pero may nabasa po ako sa Biblia na baka makatulong din po sa inyo. Okay lang po, na-share ko po. Sige nga, tignan ko yan. Yan, dito po sa Jeremias 29:11. Sabi po dito, dahil alam na alam ko ang gusto kong gawin para sa inyo, ang sabi ni Jehovah, bibigyan ko kayo ng kapayapaan at hindi ng kapahamakan para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan at pag-asa. So pansin niyo po dito, ate, binanggit ng Diyos na bibigyan na tayo ng kapayapaan. So makakatulong po ito sa atin ngayon na maging panatag sa kabila po na maraming problema. Binanggit din po dito na bibigyan niya tayo ng pag-asa. So yung pag-asa po na magkakaroon ng isang masaya at mapayapang kinabukasan kasama po ng ating pamilya at kaibigan. At itong pangako po na to ay hindi panandalian kundi magpakailanman. Mukhang maganda nga, no? Pero paano tayo makatitiyak na talagang matutupad yan sinabi mo? Maganda po na kilala natin kung sino yung nangako at kung ano po yung katangian niya para matiyak din po natin kung talagang tutuparin niya yung pinangako niya. So makakatulong po yung pag-aaral sa Biblia. Gamit din po yung brochure na to. Halimbawa, dito po sa Aralin 1, paano ka matutulungan ng Biblia? Gusto niyo po bang subukan nating pag-aralan sa susunod? Sa bagay, mukhang maganda. Sige, okay lang. Ako nga pala si Lilia. Ako naman po si Myra. At Lilia, okay lang din po ba na kunin ko na din po yung contact niyo para makapag-set po tayo sa susunod? Okay, ito yung cell number ko. Pero lagi rin naman ako nandito, tiyak magkikita tayo. Sige po. Sa inyo na din po pala yung copy na to. Sige, salamat ha. Maraming salamat din po. Salamat Sister Myra at sa iyong may bahay na si Sister Lilia Vasquez para sa mahusay na pagganap ng inyong bahagi. May na-encounter na ba kayo na ganon mga kapatid? Medyo may pagkaseryoso ang itsura tapos prangka, tapos may sungit ng konti. Bueno, ang aralin ni Sister Myra ay may kinalaman dun sa huwag humusga para dun sa brochure na mahalin ng mga tao. Kung minsan, na-intimidate tayo marahil ng itsura o kaya ng baka yung kanyang kalagayan sa buhay o kaya yung kanyang tono ng pagsasalita. Hahad lang ba yon para tayo ay hindi na makapangaral? Bueno, sa bahagi ni Sister Myra, nakita natin na hindi naging hadlang yon. So ginampanan niya lang yung atas sa pampublikong pagpapatotoo at tandaan natin mga kapatid, meron 2 punto dito sa bahagi ni Sister Myra o doon sa aralin ni Sister Myra ang makakatulong sa atin para isaisip. Una, nakakabasa ng puso si Jehovah at si Jesus. At pangalawa, kayang tulungan ni Jehovah ang sino mang tao. Kaya nakita natin doon sa bahagi, maamo naman pala yung kanyang kausap. So huwag tayong ma-intimidate mga kapatid, huwag tayong manghuhusga. Okay? Ang huling bahagi para dito sa ating maging mahusay sa ministeryo ay isang pahayag. At ang material na kanyang
Pinagkunan ng pahayag ay ang paliwanag sa mga teksto ng Biblia, Artikulo 60. Ang tema ay, ano ang ibig sabihin ng Kawikaan 17:17? Tunghayan natin ang bahagi ni Brother Jethro Iganya. Friend request. Accept friend request. Unfollow. Unfriend. Block. Ito po ang normal na life cycle ng modernong pagkakaibigan sa ngayon. Napakabilis, ngunit napakababaw. Kaya di nakakapagtaka na mas maraming malungkot sa ating panahon. Dahil magkasing dami ang fake news at ang fake friends. Maging ang World Health Organization ay nagsabi na meron tayong pandemya ng kalungkutan dahil sa mga kaibigan na di matagpuan. Kaya saan po tayo makakakuha o makakahanap ng tunay at magtatagal na mga kaibigan? Ano mga katangian ang meron sila? Ito ay malinaw na sinagot ng isang napakatalinong hari na nabuhay bago ang ating panahon. Sa aklat ng Kawikaan 17:17, ang sabi sa first part, ang tunay na kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. Kapag sinabi po natin na sa lahat ng panahon o constant at all times, ano mga bagay ang maiisip po natin? Pwede ang sunrise at ang sunset, ang gravity, maski yung hangin na hinihinga natin, ay mga constant o di nagbabago. Mga bagay na pwede nating laging asahan. Sa ganun, itinulad po ang isang tunay na kaibigan. Hindi sila nagbabago, anuman ang panahon, handa nilang ipakita at ipadama ang kanilang pag-ibig, malasakit at pagdamay nang walang hinihinging kapalit. Sabi po ng isang reference, silang mga tao na maaaring walang magagawa para maglaho ang ating problema. Pero isang bagay ang tiyak. Di sila magalaho habang may problema tayo. Kumusta ang ikalawang bahagi ng teksto? Isang kapatid na maasahan kapag may problema. O isang kapatid na ipinapanganak sa panahon ng paghihirap. Sa isang video po sa ating morning worship, napakagandang itinulad ang isang kaibigan sa isang lifeguard. Isipin na lang natin na tayo napadpad sa gitna ng dagat dahil sa malakas na riptide. Takot at pagod na sa paglangoy, wala na tayong pag-asa na makabalik pa sa mas ligtas na lugar. Ngunit biglang may isang tao na mahigpit na humawak sa atin. Isang lifeguard at sinagip tayo sa pagkalunod. Sa ganong paraan, itinulad ang isang tapat na kaibigan na handa tayong iligtas sa panahon ng kabagabagan. O siya, ang unang-unang dumarating kapag tayo ay nasa mahirap na sitwasyon. Kaya angkop po dito ang sinasabi ng Kawikaan 18:24. Isang kaibigan na mas higit pa sa isang kapatid. Ang Biblia po ay puno ng may inam na halimbawa ng mga tapat na kaibigan. Gaya ni Jesus, ang kanyang mga apostol. Bagaman maraming beses na nagduda at lubhang natakot sila, hindi sumuko sa kanila si Jesus. Pagkos patuloy siyang nagpakita ng mapagsakripisyong pag-ibig at nagpatawad sa kanila. Gayun din po ang halimbawa ni David at ni Jonathan. Bagaman malaki ang agwat ng kanilang edad sa isa't isa, na halos 3 mga dekada, kahit kailan, hindi nakadama ng inggit o nagkimkim ng galit si Jonathan kahit alam niya na si David ang magiging hari. Opo, napakabilis at napakababaw ng pagkakaibigan sa ating panahon. Pero kung susundin natin at isa sa puso natin ang payo ng Biblia, sa tulong ni Yehova, maaring isa tayo sa makapakinig ng nakakaantig na mga salitang, maraming salamat sa iyo, aking tunay na kaibigan.
Maraming salamat, Brother Iganya, sa mahusay na pagganap ng iyong bahagi. Si Brother Iganya ay sinasanay natin sa Aralin 13 ng ating brochure na maging mahusay sa pagbabasa at pagtuturo. Ito po ay tungkol sa ipakita kung paano magagamit sa buhay o paano gagamitin yung ating material sa pang-araw-araw na buhay nung kausap natin. Sa bahagi ni Brother Iganya, ang kanyang paksa ay tungkol sa paano mahanap yung tunay na kaibigan. So, kung papansinin natin, meron ditong punto, isipin ang tagapakinig mo. Sa bahagi ni Brother Iganya, nakita natin na ipinakita muna niya kung ano yung kasalukuyang sitwasyon ng pagpili ng mga tao ng tunay na kaibigan. Partikular na yung sa social media. At kung gaano kabilis na naipagwawalang bahala yung kanilang pagkakaibigan. At sa kabaligtaran, ipinakita rin ni Brother Iganya kung paano naman makakatulong ang kasulatan para mahanap yung tunay na kaibigan. Meron siyang mga puntong binanggit dito, yung maaasahan at mapagkakatiwalaan, parang kapatid. So sa ganung paraan, makikita natin o mag-gauge natin kung sino talaga yung tunay na kaibigan. So pwede nating ikapit iyon sa ating mga pahayag, bahagi o presentasyon sa ministeryo. Maraming salamat, Brother Iganya, at doon sa mga estudyante na gumanap ng kanilang mga bahagi. Tayo ay dumako, mga kapatid, sa ikatlong bahagi ng ating pagpupulong, ang pamumuhay bilang Kristiyano. At upang pasimulan ito, ay awitin natin ng sabay-sabay ang bilang 113 na may pamagat na ang taglay nating kapayapaan na halaw sa Aklat ng Juan, Kabanata 14, talatang 27. Sa panahon natin na kung saan ay advance ang technology, hamon sa maraming pamilya ang pagkakaroon ng koneksyon sa isa't isa. Bueno, ang paksa natin sa unang bahagi ng pamumuhay bilang Kristiyano ay may kinalaman dito. Kung papaano magiging bukas ang komunikasyon. Ito po ay pagtalakay na pangungunahan sa atin ni Brother Danilo Calzo.
So yung paksa ulitin ko, no? Kung paano magiging bukas ang komunikasyon. Ito, angkop ito sa pamilya, no? Katulad din kanina sa unang bahagi, no? Ngayon, bakit kaya angkop ito sa pamilya? Kasi sabi sa isang publikasyon natin, ano, sa Wikang Banyaga, in English, sabi doon, a family is the basic foundation of human society. Bakit kaya sinabing gano'n? Basic foundation ng pamilya, ng human society. Kasi kapag matibay ang pamilya, ano ba, sa isang bayan, matibay ang pamilya, matibay ang buong bayan. Ngayon, kapag matibay ang buong bayan, o mga lahat ng bayan doon, matibay ang probinsya. Ano? Pagka matibay lahat ng probinsya, syudad, matibay ang buong bansa. Kaya yun sinabi, basic foundation ng human society ang pamilya. Ngayon, paano natin magagawa, bakit mahalaga ang komunikasyon para mapatibay ang pamilya? Ano? Bakit mahalaga ito? No? Kasi para maging matagumpay ang pamilya, kailangan nila ikapit yung binanggit sa Kawikaan 15:22. Ito, maganda ito mga kapatid, Kawikaan 15:22. Sabi diyan, nabibigo ang plano kapag hindi napag-uusapan, pero nagtatagumpay ito kapag marami ang tagapayo. So dinidiin dito sa tekstong ito ang komunikasyon. Kaya kapag mas madalas ang komunikasyon ng bawat pamilya, pag madalas, anong nagagawa nito? Nagiging mas masaya ang pamilya at pag may problema, napag-uusapan nila ito. Nalulutas ito, no? So ito ngayon ang tanong ko naman sa inyo mga kapatid. Ano pwede niyong gawin para maging bukas ang komunikasyon ninyo? Ano pwede niyong gawin mga kapatid? Tanong naman to, talakayan na natin, ano? So ano pwede niyong gawin para maging bukas ang komunikasyon ninyo? Andyan, ang mga mungkahi, ano? Sister Lydia Vasquez, please. Kailangan nga po na magkaroon tayo ng panahon na magsama-sama yung pamilya. Isang halimbawa po nga dito, kapag dumadalo sa pulong o kaya sa ministeryo o kaya sa paglilibang, para sa ganon maging malapit kayo sa isa't isa. Yan, oo, tama yun, ano? Ganda ng punto na yun, ano? So, sama-sama ang dadalo sa pulong, ano? Bisan naman, yung ibig sabihin ng sama-sama, hindi naman laging magkasama kayo sa sakyan, hindi naman ganon. Kasi kung minsan nauuna yung iba dahil siyempre, baka yung, halimbawa, malaking pamilya yon, ano? Yung iba kasi nauuna na isa sa mga anak doon. Kasi bakit? Kasi halimbawa, isa lang ang banyo, tapos ang dami nila, ano? Kaya yung iba, nauuna na mas maaga pa, umauna na dito. Pero pagdating dito, sama-sama pa rin sila. Ganoon. Okay? Napakahalaga yun. Ano? At kailangan talaga natin yun sapagkat yun ang binanggit ng Deuteronomio 6 at 7. Okay? Halimbawa naman, may gusto magulang, pero hindi naman, kumbaga iba ang gusto ng mga anak. Ano? Ibang gusto ng mga anak. Pero yung gusto ng mga anak, wala naman nilalabag na simulain ng Biblia. Ano gagawin natin mga kapatid? Magulang, itong gusto. Anak, itong gusto nila. Anong gagawin ng magulang? Brother Umali, please. Mga katulungan, Filipos 2:3-4, yung kapakumbabaan at pag-isip sa kapakanan ng iba para mag-adjust yung mga magulang, mag-sacrifice doon sa paglalaan ng panahon sa mga anak. Yan, oo. May sakripisyo, no? Sulit naman yung pagsasakripisyo pagka ginawa natin, ano? At sabi nga sa Filipos 2:3-4, babasahin ko yun, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil sa galit o pagmamataas. Salip, maging mapakumbaba at ituring ang iba na nakakataas sa inyo habang iniisip nyo ang kapakanan ng iba, hindi lang ang sa inyo. Sabihin, mas kung ano yung gusto ng mga bata, mag-adjust ka. Kasi baka yun naman ang, hindi naman nila nilalabag ang Biblia, o gagawin natin yun. Diba? Okay, ngayon, itong Efeso 5:15-16, mapapakinggan naman natin dito sa video. Okay?
Mababasa mamaya yan, di na natin babasahin ngayon. Pero subaybayan nyo sa video mamaya. Okay? So pakita natin, i-play ang video. Ang pamagat ng video natin sundan ang mapa para sa mapayapang pamilya, regular at nakapagpapatibay na pag-uusap. Okay, pakinggan natin. Uy, Steve. Oh, sorry. Nalate ako sa pulong. Dapat nakatulong man lang ako sa assignment ko. Oo, medyo na-late kami. Uy, late na tayo. Tayo na. Eto na kami. Naku, sorry. Oo, okay naman kami. Nakakapag-adjust naman kaming lahat. Nakita niyo ba salamin ko? May nakapansin ba? Medyo hindi lang nagkakaintindihan kung minsan, pero ganun naman talaga lahat ng pamilya, di ba? Lalabas kang ganyan ang suot mo? Salamat at naintindihan mo. Okay. Ingat din. Bye-bye. Di ako sure eh. Tingin mo mahal? Lahat tayo may dapat baguhin kahit naman ako. Kausapin kaya natin ang mga bata. Sabihin natin ang problema. Mukhang maganda yan. Nag-usap kami ng mama ninyo kanina. Napansin kasi namin, hindi na tayo nakakapag-usap. Bilang pamilya. Pag-usapan natin yung paggamit ng cellphone at iba pang gadget. Hindi naman po ako problema dito, no? Bawal na. Pwede naman tayo maging balanse, di ba? Hindi po ako yun, di ba? Sila lang. Wala naman po akong ginagawang Ginagamit ko masama. lang Kayo naman rin po naman pag po lagi kailangan. naka-cellphone. Oo nga po. Kalma lang. Pag-uusapan lang natin to. Okay lang ba? Sue? Pwede mo bang basahin ang Efeso 5:15 at 16? Pasuyo. Kaya bantayan ninyong mabuti kung kumikilos kayo na gaya ng marunong at hindi gaya ng di marunong. Gamitin ninyo sa pinakamabuting paraan ang oras ninyo dahil napakasama na ng panahon. Tingin nyo, nagagamit ba natin ng tama ang panahon natin sa mga gadget natin? Ginagamit nyo naman ng tama yung mga gadget nyo. Totoo yun, pero baka naaagaw na nito ang panahon natin para sa mas mahalagang bagay, gaya ng pakikipag-usap sa isa't isa. At baka naapektuhan din ito kung paano tayo nakikipag-usap sa isa't isa. Oo nga po. Maganda nga po kung may limit tayo. Okay po. Okay. Very good. Pag-usapan natin kung paano natin gagawin yan. Ay, nak. Hi, Olivia. Hello po. Hindi ko pa rin alam kung paano siya kakausapin tungkol sa damit niya. Tingin mo, paano ba? Sige, akong bahala. Alam kong gusto mo yan, pero tingin mo, maganda kaya yan sa isang Kristiyano? Nakikita kaya dyan yung gusto ni Jehovah na mahinhin na pananamit? Alam kong gagawin mo, anak, kung ano ang tama. Hatid mo kami, Kuya Gab.
Oo, sige. Sige, bago tayo umalis. Ilang beses na tayong muntik malate sa pulong, no? Pero kailangan ko talaga yung tulong nyo para magampanan ko rin ang mga atas ko. Kaya ba nating mas agahan pa sa susunod? Okay. Okay po. Okay po. Ayos, salamat. Nakita nyo, no, napahalaga ang komunikasyon. Ano? Actually, ginagawa naman natin yan mula nung halimbawa, yung mga may anak na bata rito. Ano? Di ba kinakausap nyo na yung anak nyo, hindi pa nakapagsalita, kinakausap nyo na eh. At yung bata, nagsasalita kahit di nyo naman naintindihan. Pero ang problema, paglaki nila, no, pagka teenager na, ang nangyayari, bakit kaya nagkakaproblema? Kasi pagka teenager na, yung gadget nila, doon nagugugol ang kanilang panahon sa gadget at sa mga kaibigan. Ano? Doon nangyayari. Kaya nasisira ang komunikasyon. Kaya nakita natin sa napanood natin, mahalaga ang komunikasyon. Kaya ito ngayon ang tanong mga kapatid, ano ang pwedeng maging epekto ng maling paggamit ng mga gadget sa pag-uusap ng pamilya? Sister Rose Liberes. Bagamat may positibo rin namang dahilan sa paggamit ng mga gadget, pero ito rin ay mabisang tool na ginagamit ni Satanas sa atin. Ano? Karamihan ng mga tao ngayon, puro hawak cellphone. Hindi lang taga-sanlibutan ang apektado, tayo rin, mga lingkod ng Diyos, apektado rin tulad na nakita natin sa video. Kaya pinaalalahanan tayo ng video, ayon dito sa Efeso 5:15, na maging marunong at gamitin sa tama yung ating panahon at tunahin ang mas mahalagang bagay tulad ng paglalaan ng panahon sa pamilyang pag-uusap at komunikasyon sa halip na pagsi-cellphone na umuubos ng ating oras. Ayan, okay. So ano kaya kaugnayan nung suot ng teenager doon, yung suot niya, yung pants niya, no, iba, no? Ano kaya kaugnayan nito sa komunikasyon? Sino kaya ang posibleng ka-text nitong yung sister na yon? Sino kaya posibleng ka-text niya, ka-communicate niya? Kung bakit gano'n ang kanyang kasuotan? Okay, Brother Isip, Arjaga. Maaaring yung mga kakilala niya, mga kaibigan niya, mga kaedad niya. Kaya pare-pareho sila ng pananaw sa buhay. So sa pagkakataong iyon, bilang mga magulang, kailangan, sabi, gumugol ng panahon para makausap sila. Ayun, no. Komunikasyon pa rin. So ito ngayon, kaya kailangan talaga, pag kami nakikita ko yung gano'ng mga kapatid, mag-iba tayo. Sabi ng Roma 12:2, dapat hindi tayo napapahubog sa sanlibutan. So itong pangalawang tanong, ano pang aral natutunan nyo sa video tungkol sa pag-uusap ng pamilya? Ayun, okay, si El, pakinggan natin itong bata. No? You limit the use of cell phone and talk to each other. Okay. Okay. Sige, Sister, Sister Atamosa, please. Saka yung binanggit po doon na naaagaw po yung pakikipag-usap ng gadget sa isa't isa at kung paano na rin po makipag-usap sa isa't isa dahil din po sa paraan ng paggamit ng gadget. Yun, yun ang lesson. Ano pa, mayroon pa ba kayong nakakuan? Sister Ciares, please. Hamon po talaga sa isang pamilya ang limit o yung mga kailangang pag-usapan, adjustment sa pamilya. Lalo na po yung sa video, kung hindi po sila nag-limit ng gadgets, hindi po nila napag-uusapan yung mga kailangang maging problema ng isang kabataan o isang anak. Kaya napakahalaga po na kailangan pagsikapan ng bawat isa na magtulungan para makapag-communicate ng maayos at mapag-usapan ng mga bagay na dapat mapaghandaan. Ayan, okay. So, salamat. So, nakita natin mga kapatid na talagang mahalaga ang komunikasyon. Kaya kapag kinapit natin yung mga simula sa Biblia,
O tiyak na makikinabang ang ang bawat pamilya. Maraming salamat, Brother Calso, sa pangunguna ng talakayan para sa kung paano magiging bukas ang komunikasyon. Tayo ay dumako na sa huling bahagi ng ating pagpupulong, ang pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Ang material na ating pag-aaralan ay ang Kabanata 27 mula sa Aklat ng Lubusang Magpatotoo. Ito ay pangungunahan sa atin ni Brother Chito Arjona, kasama ang kanyang tagabasa, si Brother Vince Taulo. So, ipagpatuloy natin kapatid, yung ating talakay nasa Kabanata 27, nasa Aklat na Lubusang Magpatotoo. Dito na tayo ngayon sa 19 hanggang 22, no? Sa ilalim ng subtitle at saka yung kahon, at sa ilalim ng subtitle na Ipangaral ang Kaharian ng Diyos, nahango sa Gawa 28, 19, 28, 30 at 31. Pasimulan po natin ito sa pamagitan ng pagbasa ng mga parapo. Pagkasayo natin si Brother Daulong. Pagkasayo. Talagang nakapagpapatibay ang konklusyon ni Lucas sa Aklat ng Mga Gawa. Sinabi niya, 2 taon siyang nanatili sa inuupahan niyang bahay at malugod niyang tinatanggap ang lahat ng pumupunta sa kanya. Ipinangangaral niya sa kanila ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang tungkol sa Panginoong Hesukristo ng may buong kalayaan sa pagsasalita ng walang hadlang. Isang ang napakagandang halimbawa ng pagkamapagpatuloy, pananampalataya at kasigasigan. Okay, maraming salamat. Sa tanong, ano ang ginawa ni Apostol Pablo kahit nakakulong siya sa isang bahay sa Roma? Brother Punayo, Marby. Kahit nakakulong po si Pablo sa Roma, patuloy na ipinangaral, kahit nakakulong po si Pablo sa bahay sa Roma, patuloy po na ipinangaral po ni Pablo ang kaharian ng Diyos at nagturo po tungkol kay Hesukristo nang may buong sigasig at wala pong hadlang. Yan, ano? Mga ilang taon siya doon, Brother Bart? 2 taon po. Oo. No? Anong tawag natin nga uli sa kalagayan ni Pablo? Anong tawag sa kanyang sitwasyon doon? Na nasa sa Brother Lebres, pagkasayo? Naka-house arrest siya. Yan, ano? House arrest, ano? So, meron mga tayong matutunan doon sa kabila na siya ay nasa ganung kalagayan. Na gaya ng nabanggit ni Brother Punayo, na patuloy pa rin. Sigasig, may matutunan ba tayo doon? Brother Nolan? May matutunan tayo doon kay Apostol Pablo. Ano man sitwasyon natin, ano man kalagayan natin. Di ba, wag may sakit po tayo sa ospital, pwede tayo patutuo sa mga kakausap natin doon. Oo. No? Brother Parelyaga, meron ka bang nakita ibang punto pa? Ginamit yung katangian ditong pagkamapagpatuloy. So ibig sabihin, kapag may dumadalaw kay Pablo nung panahong iyon, tinatanggap niya pa rin kahit hindi siya nagmumukmok porque siya ay nakakulong o hindi niya kinakaawaan yung sarili niya kasi nasa malungkot siyang kalagayan. Pero tinatanggap niya sila at ginagamit niya yung positibo, ginagawa niyang paraan yun para makapangaral sa kanila. Oo. Tandaan natin, bahay yun ha, ninupahan niya. Sa kaya may lamang, meron talagang area o ano man. No? Kaya sinamantala niya yun. Kahit na nakabilanggo. Ano. Kaya nabanggit na, so ano man ang sitwasyon natin sa buhay, hindi naman nagbilanggo yung ating dila, bibig, kaya magawa pa rin natin yun. Ano? At kaya na pa yung bilangguan. Maraming salamat mga kapatid sa mga ng mga komento. Titingnan natin yung para pa 20 at 21. Ang isa sa malugod na tinanggap ni Pablo ay ang lalaking nagngangalang Onesimo, isang takas na alipin mula sa Colosas. Tinulungan ni Pablo si Onesimo na maging Kristiyano at si Onesimo naman ay naging isang tapat at minamahal na kapatid kay Pablo. Tinawag pa nga ni Pablo na anak si Onesimo dahil naging ama siya nito. Tiyak na isang pampatibay si Onesimo kay Pablo.
May iba pang nakinabang sa magandang halimbawa ni Pablo. Sumulat siya sa mga taga-Pilipos, nakatulong pa sa ikasusulong ng mabuting balita ang sitwasyon ko dahil nalaman ng mga gwardya ng pretoryo at ng lahat ng iba pa na nakagapos ako bilang bilanggo alang-alang kay Kristo. At dahil sa mga gapos ko sa bilangguan, lumakas ang loob ng karamihan sa mga kapatid na kaisa ng Panginoon at lalo pa nilang inihahayag ang salita ng Diyos nang walang takot. Okay, so bumanggit ng ilan sa mga nakinabang sa ministeryo ni Pablo sa Roma. Sino bang nakinabang? Mga nakinabang. Kaya itimayos natin. May napansin kayo dyan na medyo abider Udi. Ilan nga po sa nakinabang sa ministeryo ni Pablo ay si Onesimo nga po, isang takas na alipin na naging tapat na kapatid ni Pablo. At ang mga kapatid nga po na mga Kristiyano ay napalakas po ang loob at lalo pang nagpalaganap ng salita ng Diyos dahil po sa sigasig ni Pablo kahit po siya nakakulong. Oo. Merong medyo pinapaliwanag sa atin tungkol sa background ni Onesimo. Ano bang background niya dito? Ito yung footnote. No? Bakit parang special mention siya ni Pablo? Brother, sister, ano muna tayo? Sister Prissy. Isa siyang takas na alipin ni Filemon. Oo. So, nang tumakas si, Kristiyano na ba siya? Si Onesimo? No? Brother Calso? Hindi pa. Katunayan nagnakaw pa nga ng pamasahe niya papunta ng Roma. Oo. Hindi pa. So, pwede bang i-keep ni Pablo si Onesimo? Takas naman to at ako. Brother Bong? Hindi niya pwedeng kunin si Onesimo kasi labag yun sa batas ng Roma. Kasi may amo si Onesimo, si Filemon. Bawal yun sa batas ng Roma. Oo. May money involved dun No, di ba? Binili niya ng alipin yun At siguro napakamahal, At tumakas lang, sa batas sa Roma, hindi pa pwede. Na basta mong kumukunin, Kaya hindi yun. Pero isa yun sa napapatibay ni Pablo na kinabang, sa kanyang pagmasigasing na patuto. Sino pa? Bukod doon, Sister Irene? Ganon din po doon sa Filipos 1:13 po. Pinakita po doon na kahit po yung mga gwardyang pretoryo ay napangaralan din po ni Pablo. Sa katunayan, pinakita po ng referensya na ang mga pretoryo na ito ay mahuhusay ng mga sundalo po ng emperador. Pero yun po yung pinagbantay nila kay Pablo. Pero hindi po natakot si Pablo, kundi pinangaralan pa rin po niya ito. Kaya dahil nga po doon, naging malakas po ang loob ng mga kapatid mangaral din. Ano bang kaibahan na itong mga Praetorian Guards na nagdala sa kay Pablo nang nasa biyahe? Kaiba na ito nasa Roma na siya No? Bakit na kailangan din magkaroon ng lakas ng loob ni Pablo? Brother de Los Angeles. Sa atin po kasing referensya sa Insight, binanggit na yung mga pretoryo, yung mga kawal na ito. Ito isang special na pangkat ng mga kawal na Romano na mismong inorganize ng emperador noon na si Augusto Cesar. Kaya sila din ay mayroong isang pribileyo na natatanging kumpara sa ibang mga Romanong sundalo. Oo. Kumbaga pa nga presidential guards yan, Mga elite guards yan. Na ayon sa ulat ay mga 10,000. At ginawa niya yon ng emperador na to para proteksyonan siya mismo baka mag-alsa yung mga Romano o mga yung mga protector niya. At yun ang talagang pinabantay kay Pablo. Kasi baka may mangyari kay Pablo, nasa custody na niya, parang baka magkaroon ng issue, intriga, At Romanong mamamayan si Pablo. Alam nila yun. Kaya makita natin yun, pati yung mga pretoryo, matapang si Pablo, May makikinabang ba tayo dyan? Meron ba tayong matutunan dyan? Halimbawa, may iata sa atin. Alam niyo yan sa BF Homes,
inanyayahan ako dyan, nangangaral sa mga police precincts. Mga police talaga ang pinangaralan. No? Malakas ang loob nila. No? Kaya gabi, pinupuntahan talaga nila yan. Sister Irene. Bagamat yung territory naman po natin ay hindi kagaya ng BF Homes, pero natatandaan ko po kasi baka minsan mangaral po tayo na may nakalagay sa pintuan attorney o kaya doktor, baka dun pa lang po ay matakot na po tayo. Oo, no? Kaya napakagandang halimbawa ni Pablo para sa atin. Ano? Tao yun sila, no? Parehong tayo ng hininga, no? Kaya hindi dapat natin sila katakutan. Ano? At gaya na nabanggit kanina, yung isang grupo, yung karamihan ng mga kapatid, nakinabang din, napatibay din sila sa mga kasigasin na pangaral ni Pablo. Titingnan natin yung paragraph 22. Habang nakabilanggo, sinamantala ni Pablo na sumulat ng mahalagang liham na bahagi ngayon ng Kristiyanong Gregong kasulatan. Nakatulong ang maliham na iyon sa mga Kristiyano noong unang siglo. Nakikinabang din tayo sa mga liham na ito ni Pablo dahil mula sa Diyos ang mga isunulat niya at kapakipakinabang pa rin ito sa ngayon. Okay, dito sa tanong, ano ang sinamantalang gawin ni Pablo habang nakabilanggo sa Roma? Ay, di ba, Sister MJ? Sorry. Jenny. Jenny. Thanks, Jenny. Habang nakabilanggo po si Pablo, sinamantala niya yung panahon niya na nakabilanggo na magsulat o sumulat ng mahalagang liham na bahagi ngayon ng Kristiyanong Gregong kasulatan. At kapakipakinabang yun hindi lang sa mga Kristiyano noon, kundi pati na rin po sa atin sa ngayon. Bakit hindi lang para sa kanila? Kasi itimayos natin mamaya kung anong mga yun, nasulat ni Pablo. Bakit hindi lang para sa kanila yun? Anong simulaan ng 2 Timoteo 3:16-17? Kailangan sa kanila, Brother Rains? Ikalawang Timoteo 3:17, yung terminong lingkod ng Diyos. So hindi lang naman hindi lang sila ang lingkod, pati tayo. Kaya doon sa study note, kapit yung teksto na yan, yung halimbawa nila, pati sa atin, sa panahon natin sa ngayon. Oo. No? At saka, ilang liham yun? Brother Dilson Elis? Dito po binanggit na mayroong 5 liham. So gusto ko rin pong banggitin na kumbaga itong mga sinulat ni Pablo ay kumbaga ito yung naging mahalagang bahagi ng Biblia kasi binabanggit na yung canonical na aklat o yung kinasihan na aklat mismo ay 66. So at kahit naman lahat ng mga Kristiyano noong unang siglo at mga scholar ay naniniwala na itong 66 na aklat na ito ay bahagi talaga ng tinatawag na kinasihang aklat o canonical books. Thank you. Doon ba sa 5 liham kasamang 2 Timoteo? Sige, sinong unang nakapagano? Batay sa footnote kanina. Nandun na, binanggitan pero isa-isa natin mamaya. Ano yung 5 na yun? Isa-isa, Sister Irene. Sa 2 taon na po yun, ang naisulat niya po ay yung Efeso, Filipos, Colosas, Filemon at yung Hebreo. Oo, walang Timoteo, Kaya kasama tayo pa sa atin, hindi pa buo. Sa kanila lang yun pa, ng time na yun. Ngayon, buo na, kasama ng Timoteo, kasama na tayo. Kaya nakikinabang din tayo sa mga bagay na sinulat ni Pablo. Ngayon, ito atin na isa-isa inyo mga kapatid, yung dito sa box, 5 liham ni Pablo nung unang mabilanggo sa Roma. Pakibasa, buo na. Isinulat ni Apostol Pablo ang 5 sa mga liham niya noong unang pagkabilanggo niya sa Roma, mga 60 at 61 CE. Sa lihim niya sa kapatid na si Filemon, ipinaliwanag ni Pablo na ang takas na alipin ni Filemon na si Onesimo ay isa ng Kristiyano. Si Pablo ay naging gaya ng isang ama kay Onesimo at pinababalik na niya ngayon kay Filemon ang aliping ito na walang silbi noon bilang isang kapatid na Kristiyano. Sa liham ni Pablo sa mga taga-Kolosas, ipinakita niya na si Onesimo ay galing sa kanila. Si Onesimo at ang kanyang kapwa Kristiyanong si Tikiko ang nagkapribilehiyong maghatid ng 2 nabanggit na liham, pati na ng liham na isinulat ni Pablo
para sa mga taga-Efeso. Sa liham ni Pablo sa mga taga-Filipos, binanggit niya ang kanyang pagkabilanggo at muli ay ipiniliwanag niya ang kalagayan ng tagapagdala ng liham. Nasa pagkakataong ito ay si Epaphroditus. Isinugo ng mga taga-Filipos si Epaphroditus para tulungan si Pablo. Pero nagkasakit si Epaphroditus, ano pat muntik na siyang mamatay. Lungkot na lungkot din siya dahil nalaman ng mga taga-Filipos na nagkasakit siya. Kaya sinabi ni Pablo sa kanila na pahalagahan ang gayong tao. Ang liham sa mga Hebreo ay para sa mga Hebreong Kristiyano sa Judea. Bagaman hindi binabanggit sa liham kung sino mismo ang sumulat nito, ipinapakita ng katibayan na iyon ay si Pablo. Yamang mababakas dito ang kanyang estilo ng pagsulat. Nagpadala si Pablo ng mga pagbati mula sa Italia at binanggit niya si Timoteo na siyang kasama niya sa Roma. Okay, maraming salamat, Brother Bin, sa malinaw na pagbasa ng mga parapo. Okay, so bangamat nabanggit na natin kanina, pero nais na nga natin idiin muli yung pinakabuod ng sulat ni Pablo kay Philemon. Ano nga uli yun? Uli, ano ang content nito? Ano ang background ng kanyang siya pagkasulat kay Philemon? Brother Easy? Endorsement niya kay Onesimo na kung saan dati siyang alipin, naging takas, ngayon ito, pabalik na sa iyo to. At pwede mo na siyang tanggapin bilang isang kapatid na Kristiyano. Oo. Kung nabasa niyo yung ulat dyan, no? Dahil ang treatment sa alipin noon, ay talagang alipin. So, maguni-guni ninyo ang, ang dating kay Philemon ito kaya sa tingin ninyo, Brother Odi? Bali yung aklat nga na ito ay nagtuturo sa atin dun sa buhay ni Onesimo mula nga po sa pagiging alipin o pinakamababang uri ng tao hanggang sa pinakakapakipakinabang na lingkod ng Diyos. Tinawag nga siya ni Pablo bilang anak na nagpapakita po na kayang baguhin ng Biblia ang buhay ng isang tao kahit anong nakaraan niya po. Saka sitwasyon naman ni Philemon, Brother Gilso Angeles. Dito po kasi makita natin sa study note na bagaman si Onesimo ay isang alipin, siya rin kasi ay merong background na nagnakaw siya kay Philemon bago siya pumunta ng Roma. Kaya makita natin na parang medyo mahirap din ito sa part ni Philemon kasi hindi lang ito alipin, nagnakaw rin ito sa kanyang Panginoon. Oo. No? Kaya ang treatment niya ngayon, kumusta na? May pagbabago ba? Pero nawala ba yung pagiging alipin ni Philemon? Na ni Onesimo na maging Kristiyano siya? At kumusta na ang treatment? Sa bagay na ito. Brother Daulong Vince. Malamang po nagbago yung treatment ni Philemon kay Onesimo kasi idiniin nga ni Pablo na dapat tanggapin ang kanyang alipin ng may kabaitan. At mas malalim pa din yung gaya ng spiritual na kapatid. Oo. Bago na tiyak, kapatid na yan eh. Hindi na basta pangkarin niya, alipin pa nga rin niya, ang kategory niya, pero mas mahalaga sa Diyos na Jehova kaysa yung kapatiran. No? Brother Calso? Maganda rin yung sinabi ni Pablo na tanggapin mo na yan at kung ano man ang pagkakautang sa'yo, i-charge mo na sa account ko. Sabi niya. Kaya, yun, talaga napakagandang halimbawa ni Apostol Pablo doon. Oo, no? At sa may mga nangamuhan sa mga kapatid, minsan may mga isyo, no? Pero dapat mababalansin nila yung pagiging alipin, pangamuhan, na hindi basta-basta ito ay alipin lang o katulong lang. Kasi nung una, may experience ako, nagpapadala ko ng mga kapatid na mga katulong dito sa Maynila, galing sa Mindanao, nag-request sila. So, pagdating dito, ako pang namumroblema, no? So, kaya yung dapat makita yun, na katulong natin at katauhan, pero tandaan natin, kapatid din yun. Ito ng mga kapatid, iba rin ang pananaw.
tingin nila, kapatid naman to, abuso rin. Hindi rin ganon. Dapat malaman nila rin ang kalagayan nila, no? Paano pagbalansin. Pero ang pinakamahalaga, yung pagiging pagmamahalan bilang magkakapatid, no? Ganyan yung iminungkahan ni Pablo. Alipin, pero hindi na dapat ganon ang treatment niya kay Onesimo. Dito naman sa Colosas, ano naman ang content ito na liham ni Pablo? Sister Di Macali. Sa liham naman po ni Pablo sa mga taga-Colosas, ipinakita po na si Onesimo ay galing sa kanila. At si Onesimo mismo, ang kapwa niyang Kristiyano si Tico, ay nagkapribilehiyo pong maghatid yung dalawang sulat, pati na rin po yung liham na isinulat ni Pablo para sa taga-Epeso po. Thank you. At yung sa mga Pilipos naman, ano naman ang linalaman noon? Brother Punayo. Yung mga liham naman po sa mga taga-Filipos, ipiniliwanag po niya ang kalagayan po ng tagapagdala po ng liham na si Epaprodito na nagkasakit habang nagtulong kay Pablo. Kaya hinikayat po niya ang mga taga-Filipos na pahalagahan po si Epaprodito. Bakit napakahalaga yung pahikayat niya na yun? No? Na magkasakit si Epaprodito, anong kanyang damdamin? Na napakahalaga nung admonish ni Pablo, Brother Isi? Nalungkot siya, baka na-depress. Kasi nga pinadala nga siya doon para tulungan si Pablo, pero imbis na makatulong, nagkasakit pa siya. So nagbigay siya ng uto, sabi, magbigay sila ng pantanging konsiderasyon dito kay Epaprodito kasi nga, nagpakita naman siya ng magandang motibo. Oo, no? Baka sabihin na pambihira, alam na napakalayo ito pang pinadala, masakitin pala. Baka mayroong mga negatibong nabalitaan. Kaya ganon, ang ginawa ni Apostol Pablo, pahalagahan. Yung mga ganong mga kapatid. Anong matutunan natin dyan sa sa halimbawa sa dalaw, mayroon bang relevance yun sa pagdumalo yung ating circuit overseer? Lahat ba napapatibay? In reality, sa personality ng bawat circuit overseer? May matutunan ba tayo doon? Hindi ba minsan nagkukulang yung circuit overseer sa ating pananaw? Brother Ese? Maaaring may pagkukulang din. Minsan hindi rin minsan baka may ibang paliwanag o kaya iba yung atake niya sa mga policies. O minsan masyadong mahigpit. Pero sabi nga ng iyan ay galing kay Jehovah yung mga kapatid na yan. Kaya kailangan natin silang pahalagahan at bigyan ng pantanging konsiderasyon. Oo. Yun. Kapit pa rin sa sinasabi ng Biblia na pag naglingkod na matatanda, elder din kasi mga yan bigyan ng bukod tayong konsiderasyon, double honor pa nga, kung halimbawa magkamali siya, nawala yung isang honor, may pangalawa pa. Kaya double, hindi nawala yun dapat, ating paggalang sa ganong kalagayan. Bilang hindi kahit hindi sakla ng mga tao. O ito naman sa Hebreo. Ano naman ang ating matutunan dito sa liham na ito ni Pablo sa Hebreo? Na sinamantala niya na habang nakabilanggo. Sister Irene? Kapag binasa po natin yung Filipon 1:1, Colosas 1:1, Filipos pala 1:1, Colosas 1:1, Filemon 1, lahat po ay makikita natin na sinabi niya, ako si Pablo. Pero dun po sa bandang Hebreo 13:23-24, yung nagpadala po siya ng liham at alam naman po natin na si Timoteo po yung ginamit niya para mapadala po. Kaya malamang yung Hebreo po ay, bagamat hindi naman talaga binanggit kung sino, ay malamang po yun ay si Pablo. Oo. Yun ang kaibahan. Sa 4, sa 5, yun malinaw kung sino nagpadala ng liham.
si Pablo. Pero dito, paano ba pinaliwanag sa atin na talagang si Pablo pa rin yun? Bagamat hindi nag-bear ito ng kanyang name. Hindi nag-born ng kanyang name. Ang sulat niya, hindi katulad ng 4. Paano ba natin unawain na talagang si Apostol Pablo pa rin yun? Kumbaga pa, hindi naman kailangan laging andun, no? Paano ba natin nalaman na siya pa rin yun? Sumulat ang Hebreo. Brother Lawrence. Binanggit sa paragraph yung tungkol sa style ni Pablo. So bagaman walang binanggit sa Hebreo na ako yung sumulat, pero kung titignan natin yung style niya doon sa 3 teksto, bukod sa pagpapakilala sa sarili niya, binabanggit niya rin kung sino yung kasama niya. Kaya doon sa Hebreo, magkakaroon tayo ng pattern. Kasama niya palagi si Timoteo. Sa Hebreo, binanggit niya si Timoteo. Malamang siya yung writer din ng Hebreo. Oo. No? Yung technique, style. No? Di ba alam naman yun sa mga... Pag pinapasuri sa mga eksperto ng mga handwritten, di ba mayroong ganon? Alam nila kung sinong sumulat. Yeah. Dahil sa technique, style at paraan ng kanyang pagsulat. Ano? Kaya si Pablo pa rin yan. Ano? Kaya dito sa pangkalat mga kapatid na ating natatalakay, makikita natin dito, yung kasigasigan pa rin ni Pablo na hindi dapat makahadlang anuman mga hadlang sa buhay natin sa huling araw ito, natitindi at titindi pa, yung ating gawain ng pangalan mabuting balita ng kaharian. Ano? Gano'n na Apostol Pablo, na hindi nahadlangan ng bilangguan, gano'n din sana dapat tayo. Maraming salamat sa mahusay ng mga kwento, mga kapatid. Balik natin sa ating chairman. Maraming salamat, Brother Arjona, at sa iyong tagabasa para sa pangunguna ng talakayan sa pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Sa gabing ito, muli na naman tayong nasapatan ng ating espiritual na pangangailangan sa pamamagitan ng Diyos na Jehovah at ng ating pulong ngayong gabi. Kanina ay nakinabang tayo dun sa mga bahagi sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, lalo na dun sa 10 minutong pahayag kung saan ay nalaman natin kung paano mapapanatiling maganda ang pagsasama ng mga mag-asawa. At isang tampok din sa ating pagpupulong ngayon ay yung pagkakaroon ng bukas na komunikasyon sa loob ng pamilya. Nagpapasalamat din tayo sa ating mga estudyante sapagkat natuto tayo doon sa kanilang mga presentasyon at syempre pa doon sa bahagi ng pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia kung saan natutunan natin kung paano si Apostol Pablo ay nanatiling nakapokus sa kanyang ministeryo sa kabila ng kanyang kalagayan, na mahihirap na kalagayan. So next week, ang ilan sa tampok na bahagi naman, next week na pwede nating antabayanan ay yung may kinalaman sa paano natin papatibayin yung mga kapatid kapag sila ay may problema sa kalusugan. At gayon din, yung bahagi na kung saan paano natin tutulungan yung mahal natin sa buhay na maging malapit sa Diyos na Jehovah. Bueno, pasalamatan natin ang Diyos na Jehovah sa pamamagitan ng pag-awit at sabay-sabay nating awitin ang bilang 35 na may pamagat na unahin ang mga bagay na mas mahalaga. Ito po ay halaw sa aklat ng Filipos, Kabanata 1, talatang 10. Tayo po ay umalinsabay sa himig ng ating musika.